Naalala ko nung huli kong gawa ng video is kahapon. Sabi ko, I hope na good news yung reason kung ba't ako gagawa ulit ng video or content man. Pero I really hope sa susunod na mga content is good news na. Pero makita naman siguro sa title, ingat sa scam. And sadly, may isa akong kamag-anakan o kakilala na scam. So alam naman natin, wag natin ibibigay yung OTP. Huwag tayong click ng link. Ingat sa mga nagpapanggap kasi ngayon meron sa Facebook, muntikan na kami yung kakilala, picture ng kakilala, tas account ng kakilala. Buti na sabi ko, bakit iba yung pagtatype? Yung pala hindi pala talaga. Buti na tinawagan namin yung kakilala namin. Tas, ay hindi ako yan. Ano yan? Hacker yan. So, yeah, yung mga ganun. So, ingat lang. Kaso, hindi kasi lahat ng tao is technology literate or marunong sa technology or marunong sa mga ganyang klaseng scam. Meron ng bagong, ewan ko lang, yung na-encounter namin kanina, bago yun eh. Na technically, kung maalam ka sa tech, alam mo na mali yun. Pero sa mga hindi, like yung mga taga-probinsya, yung mga, dumadami na kasi mga vlogger ngayon na mga celebrity o yung mga kilala online na magpapakontest online. Tapos, send mo yung Gcash mo. Picture ng Gcash mo na latest na amount. Tapos, times 5 ko, times 10 ko. Nadali dun yung kakilala ko. So, what happened is, okay, nag-send siya. Tapos, tatawagan daw siya. So, akala niya legit. Happy. Sumayang masaya na siya kanina. Tapos, edi nung nakita nung tao na 1,000 lang yung laman ng Gcash, magpa-cash in ka para mas marami ako mabigay sa'yo, times 10 natin. O diba, dagdag, kahit 5,000 dagdag mo, o 6K times 60, mas malaki na yun kaysa 10K lang. So, nagpa-cash in naman siya. Nung na-cash in na, ano daw sila, tawag dito niyan, nag-uusap sila, hindi niya pinatay. Tapos, share screen daw siya, login niya. So, nalaman ngayon yung password niya. Hindi na kailangan ng OTP. Nalaman na yung password niya eh. Tapos, saktong dumating ako, ang sabi sa kanya, pindutin daw yung message niya dumating. Kasi yung kakilala ko, hindi talaga siya marunong sa sunod lang siya eh. Actually daw, nung sinabi niya dun sa tumawag na hanapin daw niya kamag-anak niya, kakilala niya para magpatulong, hindian daw siya. Huy, wag mo na ako na bahala magturo sa'yo. So yun, dinali siya dun na hindi siya marunong. So, ginawa niya. Ngayon, dahil ginawa nga niya, sinusunod niya yung instructions ng hanggang sa yung supposedly message ng OTP naka-share screen. Akala ko naagapan na namin kasi saktong nandun na in-off ko. Kaso, hindi ko alam paano nila nalaman yung OTP. Kasi alam ko hindi naman nasilip yung OTP pero wala, limas yung laman ng Gcash. 69. Limas, talagang limas. Nakaka-bad trip lang. And nakakalungkot na ang daming mga loko-loko na barata na kayo sarili niyong buto, maghanap kayo matinong trabaho, hindi yung ganyan ng kayo ng ibang tao na kawawa yung tao. The reason na sumali siya para meron siyang ibigay na pang-tuition sa anak niya. Ano nangyari? Limas. Yung pang-tuition ka nga. Problemado sila ngayon. Wala din naman kami may tulong kasi din kami. Wala. Learning experience na lang talaga yun. Trauma na yung tao. Ayaw nang mahawak ng cellphone. Ayaw na mag-Facebook. Ayaw na mag-Gcash. Wala na. Nakasira ka ng kinabukasan ng tao. Nakasira ka ng buhay ng tao. Nakasira ka ng mindset ng tao. Sige na, hindi sila marunong ko. Sige na, mali na nila. Pero yun na lang guys. Sana magsilbing leksyon to sa atin lahat. Ingat na lang talaga online. Tumatalino yung mga modus eh. Yung nakaka-bad trip eh. Pero hindi ko na ito pabayan. Basta yun lang, ingat online. Okay, mag-share screen, papakita password or whatsoever. Kahit na hindi mo nga binigay yung OTP mo, nakita naman nila. Diba?
Ingat lang. So, pag may mga kamag-anak tayo hindi talaga marunong sa mga teknolohiya, paano na lang na wag silang ingat talaga sila na minsan matigas ulo eh. Pero magawa natin. So, yun na lang. Ingat lang talaga.